Ganap na ngang isang bagyo ang low pressure area na namataan sa West Philippine Sea. Nakaranas na rin ng mga pagulan ang ilang bahagi ng bansa. Alamin na natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio sa Ulat Panahon. Salamat, Rob. Sa ating balita, nakalabas na nga ng ating area of responsibility si Bagyong Emong. Ganun pa man, nandyan naman ang panibagong bagyo na si Fabian. Para sama natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Magandang gabi, Sir Doy. Ano na pong update natin kay Bagyong Fabian? Good evening din sa iyo, April, at patuloy nga nating minomonitor ang bagyo si Fabian. Kasalukuyan makikita natin dito sa ating satellite na kung saan ito yung mga kaulapan, itong kulay pula at dilaw, na kung saan yan yung sentro ng mga kaulapan ng bagyong si Fabian. Patuloy itong kumikilos pa northwest sa bilis na 11 km per hour. Kasalukuyan pa rin ang kanyang pinakang sentro ay nandito sa West Philippine Sea at nasa layong almost 270 km dito sa northwest ng Ibas, Zambales. Taglay pa rin ng bagyong si Fabian ang lakas na hangin na umaabot sa 55 km per hour. Okay, Sir Doy, ano po yung mga senaryo na ating binabantayan? Lalakas pa po ba si Fabian at lalapit sa ating kalupaan? So makikita natin dito sa ating forecast track. Ito yung pinalabas ng Pag-asa na kung saan makikita natin itong kulay green na linya, ito yung ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa kanyang kilos na 11 km per hour, posible ang track ng bagyong si Fabian ay lumabas sa susunod na 12 to 24 hours. At dahil nasa karagatan pa rin ang bagyong si Fabian, nandiyan pa rin yung posibilidad ito ay lumakas na maging ganap na isang tropical storm. Pero patuloy tayong magmo-monitor at ang magiging dahilan nito, kahit malayo ito sa kalupaan ng ating bansa, ay hahatakin naman ito ang tinatawag nating southwest monsoon o yung pong hanging habagat. So at least good news yan, sir, no, na hindi magtatagal sa ating part itong si Bagyong Fabian. Pero in the meantime, ano po ang epekto o yung lagay ng panahon natin sa mga susunod na oras? Dahil ang umiiral na weather system sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay ang bagyong si Fabian, hahatakin nga nito ang ating hanging habagat at dito sa Luzon, particular sa western section, dito sa may Ilocos region, gayon din dito sa may Mimaropa at ang bahagi ng central Luzon, makakaranas po siya ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantalang ang Kabisayaan at ganoon din dito sa may bahagi ng Mindanao ay magiging maulap ang kalangitan at magkakaroon ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Okay, sir, huli na lang po, paalala na lang sa ating mga kababayan sa mga susunod na oras. Kahit malayo pa ang bagyong si Fabian, ay patuloy na palalakasin nito ang ating southwest monsoon o habagat, kaya matataas rin ang mga pag-alon na posibleng idulot nito, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya ang ating payo sa ating mga kababayan, magdala ng pananggalang sa ulan dahil sa mga ulan na dulot ng southwest monsoon at habagat, at gayon din sa ating mga mangingisda, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat, mataas ang pag-alon ng karagatan dito sa may western seaboard ng Luzon. Okay, maraming salamat, Sir Doy. Mga kababayan, yan po si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Fabian. Samantala, kanselado ang ilang flights ngayong Huwebes. Kabilang dito ang Katiklan-Manila flight at Manila-Busuanga-Manila flights ng Cebu Pacific at Air Philippines. Ang flight cancellation na ito ay dahil sa hindi magandang lagay ng panahon. Sa iba pang balita, inilabas ng Pag-asa ang gale warning number 5 dahil sa surge ng southwest monsoon na pinag-iibayo ni Bagyong Fabian. Makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat ang west ng Luzon. Magiging rough to very rough ang ating sea condition. Maaaring umabot sa 3.4 to 4.5 meters ang taas ng alon at aabot ng 52 to 63 kilometers per hour o 28 to 34 knots ang lakas ng hangin. Kasama dito ang mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western coast ng Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Mindoro Occidental, western coast ng Batangas at sa Palawan. Inaabisuhan ng ating mga kabayang mangingisda na delikado ang paglalayag lalo na ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon na dulot ng habagat. Samantala, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas. Unahin po natin sa Luzon. Pinakamataas na sa Metro Manila,
na may 25 to 33 degrees Celsius at pinakamababa sa Baguio City na may 16 to 23 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa Visayas. Mataas na sa Metro Cebu na may 25 to 32 degrees Celsius at mababa na ang 24 to 32 degrees Celsius sa Iloilo, Bacolod at Tacloban. At sa Mindanao, mataas na po sa may Zamboanga City na may 25 to 34 degrees Celsius at mababa na ang 23 to 32 degrees Celsius sa may Oro. At para naman bukas mga kababayan, sisikat ang araw, alas 5:28 ng umaga at lulubog alas 6:27 ng gabi. Ugali mag-monitor sa weather condition first thing in the morning. Tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At para naman sa ating mga netizens, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio. Balik sa iyo, Ralph. Maraming salamat, April Enerio.